kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, filean sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kasi ang gusto namin maano, sir, ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin siya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government. Ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon, no? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? Nako po, every Quadcom hearing, may mga perang idinideliver sa mga congressman. Gago! Kaya pala non-stop sila, di ba? Eto ha, ladies and gentlemen, sinasabi kasi nung iba wala daw ebidensya. No. Being a witness is an evidence. Collaborate, statement, marami sila. They collaborated to each other. Alam, ano sila, sinasang-ayunan nilang isa't isa. At sinasabi nila, oo, totoo to. Magduda tayo kung isa lang. Pero kung marami sila nagsasabi, dahil nakita mismo nila, sila mismo ang nag-deliver, aba, that is enough evidence. At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na Grabe, no? paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. No? Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Asa Huwag pa? nilang gawin yung harassment. Sir, saan mo nakukuha yung hope mo na yan? Sorry ha, pasensya ka na sir ha, pero saan mo nakukuha yung hope mo na ganyan? Talagang may hope ka pa? Katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam po, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, parangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Yun. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state.
Bakit hindi niya sinabing government and the state or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Yun talagang ideal. Ang tanong natin, balik natin sa mga armed forces natin. Are you still the protector of the people? Or you are being used to protect these government officials? Asaan ang inyong sinumpang tungkulin sa konstitusyon? Again, constitution tayo ha. Batas tayo, lawful. Asaan ang inyong sinumpaang paninindigan sa ating konstitusyon? O baka naman nanumpa na kayo sa mga opisyal ninyo o kaya sa mga government official. Armed forces should answer this in their hearts. Yung mga sundalo natin. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Finish na. Finish na. Finish na, Brad. Ayan na, may ebidensya na, may affidavit na silang lahat. Na talagang may perang kumalat para dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga pumirma, putang ina nyo, hayop kayo, animal kayo. Kaya naman pala, kahit kayo ay dating maka VP Sara Duterte, pumirma pala kayo. Sabi nga lintik lang walang ganti at ganti lang walang lintik. Lupit ninyo ha? Ang lupit ninyo ha? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Grabe, ayan. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Limpak na sa lapik. Parang nagbalik-balikan yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi, lalabas na yung iba eh. So, Bakit kasi hindi mo pa ilabas? Ako, sorry pasensya na ho wag ho kayo magagalit, sir, attorney. Yan yung mga question ko na bakit inuunti-unti lagi? Kay Saldi ko, inunti-unti. Tas, Ito, hindi ko sinasabing mangyayari. Hindi ko sinasabi. Pero kasi, baka mamaya pag-isipan kayo ng masama, na parang yung kay Zaldi ko, patitikimin ko muna kayo ng something as my bargaining chips or chip. Di ba? Ano ibig sabihin ko? Sige, bibitaw ako ng pitik ngayon. Pag hindi nyo ako inareglo, whether money or sabihin na nating favor, hindi ko alam Yun tuloy iisipin ng tao eh. Bakit? Kasi para bagang kung ilabas mo na. Buong buo na. Huwag nang patsi-patsi. Pero so far, may mga nilabas naman na siya mga pangalan. Pero yun lang ang aking suggestion. Kasi baka isipin pa ng tao, bakit kaya dinadrama pa nila na paunti-unti, ginagawa pang series-series? Dapat sana doon sa mga magsasalita, sabihin na natin ng buo. Huwag na tayong ipatsi-patsi. Baka isipin nila, namemera lang tayo. Kasi pwedeng ganun ang isipin ng iba Namemera lang yung mga ganyan, inaantay nila na i-negotiate sila, or maybe they are asking for favors. Yan ang iisipin ng iba.
Ako, hindi ako nagdududa kay attorney. Kilala ito si attorney na talagang anti-corruption. Pero hindi mo kasi maaalis sa isip ng ibang mga mamayang Pilipino eh. Tinanong ko na ito eh. Itong speech na ito, tinanong ko na ito sa mga nasa karsada. At sang sabi nila, bakit hindi na lang ibagsak ng one time, big time? Di ba? Bakit inuunti-unti pa? Bakit parang sa kanila, parang laging unti-unti? Sabi ko, hindi ko naman alam. Hindi ko naman kilala yung mga yan eh. Bakit inuunti-unti pa? 2 more questions, please. Attorneys, sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden. Ano po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos. Ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2025. 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir nakangiti. Yung po bang release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, no? Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Oh. Actually, yan na ngayon ang sinasabi ni Trillanes. Timing daw, tiniming na dahil daw sa ICC, kita mo na, tiniming para i-discredit lang yung ICC. Ganyan na sinasabi ni Trillanes. Mamaya pag-usapan natin yung sundalong kanin na yan. Jen Morales lang po. Tanong mo lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ano? Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no, katulad ninyo, galing din ako dun sa serbisyo. At sa kabilang dun sa mga dinaanang Parang kilala ko yung nagsasalita na yan ha. Panay Intelligence Unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With your respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was intertrained or he is intertrained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny. Kasi naman eh. Yan yung mga bagay na hindi tinatanong. Minsan may mga vlogger din talagang hindi ko kilala kung sino to. Nabobosesan ko lang pero hindi ko kilala. Hindi ko nga alam. May mga vlogger talaga na pag nagtanong hindi para alamin ang sagot, kung hindi para ibida yung sarili. May mga ganong vlogger, hindi ko magets. Alam mo, dapat pag ang mga vlogger yung full of himself, hindi na dapat nagbablog. Totoo lang. Gago! Hate na hate ko yan eh sa mga vlogger na full of himself. Pag ikaw nag-interview, it's not about your opinion. It's not about ano yung background mo. It's not about ikaw. Diba? Wag mo na ipagmalaki yung sarili mo na ganito alam ko. Okay, kaya nga ganyan ba yan? Tangin na gusto mo lang ipagyabang ko ano yung meron ka eh. Diba? O saan ka dumaan? Wag mo na ipagyabang yun. Sabi mo, tanong mo na lang yung gusto mong tanong. Diba? Ayan tuloy, medyo natabla ka dyan. Whether any or all of them underwent intelligence training. Pwede mo ba sabihin kasi yun? Intelligence nga eh. Ang taong nagsasabi na nasa intelligence siya ay hindi siya intelligent. Ulitin ka. Ang taong nagsasabi na siya ay nasa intelligence, hindi siya intelligent. Gets nyo?
Intelligence ka nga eh. Secret nga, confidential. Tapos sasabihin mo, parte ka ng intelligence. Ano na naman? Shit! Attorney, pinakalas po, gusto po, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. Hello. Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyari sa yung mga nung kami ay nasign kay Boss Saldi and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue ng flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Yun. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Malamang. Kami po ay Ito, tama naman ito. Kasi lalo na pag if you are a trained marine, you follow, you do not question. That's part of training ng mga Marines. You follow, you do not question. So, kung ano man yung pa-deliver sa kanila, makita man nila pera, hindi nila ki-questionin yan. Integridad yan eh. Sino ka? Inutusan ka magdala ka. Hindi nila alam kung saan galing. Di ba? Siyempre, inutusay ng boss mo, gagawin mo. Ngayon, ang tanong, ngayon nga yung sinasabi nito, na, sandali, nung nakita na namin pumutok na yung issue, pati yung issue ng flood control, na malamang nung nadawit na si Zaldico, napagtanto nila, shit, ito na yun. Kaya pala madami. utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte pang trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama. Bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Yun. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Nasa kamay talaga natin, mga kababayan. Ako po, sana ako na po pinakala. Sorry po. Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal, ng mga punyeta, mga rapist na yan. Yun ako. Mga adik. Lumantad na nga ng mga adik. Wala na Napunyeta pa kayo. Punyeta! Mga adik! po si PBBM. Wala po.
bang narinig sa dating administration ng drug delivery? Wala po. Yun na. Ambush. Anong ambush? Panghuling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, kapatid. Palakpakan.